Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. So, kamusta po ang bawat isa? Narito po ako muli si Bro Rico upang maging instrumento ng ating Panginoong Hesus sa kanyang salita. Amen po. So, bago po tayo magsimula, ako po yung humihingi ng paumanhin dahil meron po akong nabanggit na mali last Friday. So, ito po yan. Last Friday, ito po yung pinag-uusapan natin. Dito po nagsimula ating mensahe. Sabi po sa John chapter 20 verse 31, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. So, ang nasabi ko po nung last Friday na ang meaning ng Messiah ay mensahero. So, doon po ako nagkamali. Ang meaning po ng Messiah sa salitang Hebreo, ang tagapagligtas. Amen po. So, si Jesus Christ daw po ay isang tagapagligtas ng ating mga buhay. At the same time, siya po ay anak ng Diyos. At dahil anak siya ng Diyos, so isa rin siyang Diyos. At sinabi rin natin nung nakaraang Friday na si Jesus Christ ay ang Word of God. Yan po ang nakasulat sa Book of Revelation chapter 19 verse 13. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called the Word of God. So, si Jesus Christ nga daw po ang salita ng bawat salita na nakasulat sa Biblia. So, paano po ba nangyari yun? Sabi po dito, isa-isa natin, no? So, sabi dito sa John chapter 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ibig sabihin kung si Jesus Christ ay ang Word o ang Word of God, sa simula pa lamang ay nandun na siya, no? Nung ginagawa nila lahat ng nilalang sa mundo, nandun na siya. So, Word was with God. No? So, si Jesus Christ ay kasama na ng Panginoon. And then, Word was God. So, yung tulad po na sinabi ko kanina na si Jesus ay Diyos. Amen po. So, sabi dito sa Genesis chapter 1 verse 26 na sabi ng Panginoon, let us make mankind in our image. So, nung ginagawa si Adan, andun na po ang Panginoong Jesus. So, bakit kinailangan niya si Jesus? Dahil, balikan natin yung sa John. Sabi dito sa baba, all things were made through Him, sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, kung wala si Jesus Christ, yan po, hindi magagawa ang lahat ng mga nilalang. Sabi dito sa John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. So, paano nangyari yun? No? Ang ibig sabihin kung si Jesus ay ang Word of God at naging katawang tao sa pamamagitan ni Mary, no, nagkatawang tao siya, He have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father. So, galing po siya sa Diyos Ama. Sabi rin po si Jesus Christ ay ang full of grace and truth. Yan din po ang sinabi sa John chapter 1 verse 17, dahil siya nga po ay anak ng Diyos. So, si Jesus Christ ay punong-puno ng grasya at katotohanan lamang. So, ibig sabihin kung siya ang Word of God, lahat ng mga nabanggit sa Biblia ay katotohanan lamang. Amen po. Lahat ng mga nakasulat, lahat ng nababasa nating salita ay totoo. Sabi rin dito, very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Yan po ay mababasa natin sa John chapter 8 verse 58. So yung word na I am ay una nabanggit nung kausap niya si Moses sa Exodus chapter 3 verse 14. Sabi po dito kay Moses, God said to Moses, I am who I am, and
he said, "Say this to the people of Israel, I am has sent me to you." So, yan po. Nung time na yan, no, si Moses, tinatanong niya ang Panginoon o si Jesus Christ, ano bang pangalan mo? Ano bang sasabihin ko sa mga Israelite na kasama ko? Na sino ang nagbibigay sa akin ng mga kautusan, ng instruction, ng commandments, mga ganun. So, yun yung tinatanong ni Moses at yan naman ang isinagot sa kanya. So, tulad ng nasabi natin kanina, dahil siya ay son of God, so si Jesus Christ nga din po ay, of course, God din po. Amen po. So, si Thomas, nung time na yan, kung may nakikita kayo dyan na nakadrawing dalawang kamay na butas, nung time na yan, no, yan yung muling pagkabuhay ni Kristo. So, lahat ng mga nakarinig na si Kristo ay muling, wala na doon sa libingan niya, ayaw nilang maniwala na siya ay muling nabuhay. Hanggang sa nagpakita nga uli si Jesus Christ kay Thomas. So sabi ni Thomas, hindi ako maniwala hanggat hindi ko nakikita yung butas sa kamay. So nung pinakita ni Kristo ito sa kanya, yung kamay niya na butas, ang sinabi ni Thomas sa kanya, "My Lord and my God." So isang patunay na si Jesus Christ ay Panginoon at Diyos. Amen po. So, tuloy po tayo. Sorry po. Ayan. Ang sabi po sa John chapter 6, verse 35, dito po magsisimula ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Then Jesus declared, "I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty." So, ako ang tinapay ng buhay. Kung sino man ang lalapit sa akin ay hindi magugutom, at kung sino man nila ay hindi mauuhaw. Amen. Purihin po ang Panginoong Hesus sa kanyang salita. So, noong mga nakaraan, sinabi natin, no, na si Jesus Christ nga daw po ay ang salita ng Diyos. Ngayon, sinasabi naman natin ngayon, si Jesus Christ ay tinapay ng buhay. Ano po bang ibig sabihin nito? Ang tinapay ng buhay, no? Pagkaing spiritual. So, whoever comes to me, kung sino man ang maniniwala sa akin, sinong lalapit sa akin, ay hindi magugutom. Ang ibig sabihin po nito, isipin po natin na kung tayong mga tao, subukan natin hindi kumain, anong mangyayari sa atin? 'Di ba? Unti-unti tayong manghihina. Pagkahina, unti-unti tayong magkakasakit. Pag hindi na natin nakayanan pa yung gutom, kasi hindi tayo kumakain, no? Tayo ay mamamatay physically. Ganun din po, kung hindi tayo lalapit sa Panginoon, no? Kung hindi tayo, sabi ko nga kanina, ang bread of life, no, ay pagkain ng spiritual. At ang pagkain spiritual ay ang Word of God. At ang Word of God, yun, yung mga nakasulat sa Biblia. Kung hindi natin tatanggapin si Jesus Christ bilang anak ng Diyos at ang ating tagapagligtas o ang Messiah, no, kailangan natin basahin ang Word of God. Basahin ang mga nakasulat sa Biblia. Bilang karanasan po, no, na patunay, kung sino man po ang nakakaranas o nakagawa na po ng fasting. So, ang fasting hindi lamang po basta hindi kumain matatawag ng fasting. Ang pagpa-fasting po ay may kasama pong pagpupuri, pagbabasa ng Biblia o ng Word of God at pagdarasal. So, ako sa experience ko, no, hindi ko naramdaman yung gutom na gutom ako o nangihina ako dahil sa fasting ko. Dahil tulad ng sinabi dito, no, yung bread of life, I'm feeding my soul, I'm feeding through the Word of God. Amen po. At dahil malakas sa ating spiritual, ganun din po, it will follow everything, no?
malakas ang spiritual, malakas din ang physical, ang emotional, ang ating mentalidad, malakas din, lahat malakas. Amen po. Tuloy natin. Sabi po sa Matthew chapter 4 verse 4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Amen. So kanina sabi ko, pagka kinain natin yung tinapay ng buhay, tayo ay mabubuhay. But dito sinasabi na ngayon na man shall not live on bread alone. Ang ibig po sabihin ng bread dito, no, yung makamundong buhay. Hindi mabubuhay ang mga tao kung tayo ay nananangan o naka-rely lamang sa makamundong buhay natin, no? Lahat ng mga nakikita natin, mga Diyos-Diyosan natin, lahat ng bagay na, di ba? Hindi dahil sa may pera tayo ay mabubuhay tayo. Hindi dahil may gumagamot sa atin ay mabubuhay tayo. Amen po. Hindi dahil may lawyer tayo ay maliligtas tayo. So, sabi dito, but on every word that comes from the mouth of God. So, balikan natin, di ba ang sabi, si Jesus Christ, ang Word of God. So, malinaw po na ang salita ng Diyos ay siyang magliligtas din sa atin. Amen po. So, importante at hinihikayat ko rin po kayo na maglaan ng oras hanggat maaari kung kaya nyo po sa umaga bago pumasok o bago mag-almusal. O kahit kung hindi naman kayo sa umaga, sa gabi, bago tayo matulog, no, magbasa tayo ng Word of God. Kasi malaking tulong ito sa buhay natin at ito ang makakapagpabago sa ating buhay. Amen po. So, bilang testimony po, so ako rin po, no, dati hindi ako palabasan ng Biblia kasi hindi ko maintindihan. So, pag hindi natin maintindihan, mag-pray lamang tayo, hingin natin ng presensya ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Bigyan tayo ng anointing tsaka ng wisdom upang lubos natin maunawaan ito, no? At wag natin isipin halimbawa, ay ito nabasa ko sa Biblia, wag kang papatay, o hindi naman ako pumapatay, siguro hindi naman akin ito. So, wag pong ganun. Anytime it will happen, no? Hindi natin alam, baka mamaya mangyari nga, wag naman sana po. Pero kung hindi para sa inyo ang salita ang Word of God na nabasa nyo, panghawakan nyo yun dahil pwede natin to, o kailangan natin itong maibahagi sa ating mga kapwa, sa ating pamilya lalo na po. Amen po. So, hindi dahil hindi para sa iyo ang salita ng Diyos, ibig sabihin, gagamitin ka ng Panginoong Hesus o gagamitin ka ng Diyos upang ibahagi ang salita ng Diyos sa ibang tao. Amen po. So, ito rin po ay ang simbolo na si Kristo ay ang tinapay. So, sinabi po dito, no, sa Biblia, yung eksena nito ay yung kanilang huling hapunan o ang Last Supper. Nung hati-hati na ni Jesus Christ ang tinapay, itong kanyang sinabi sa kanyang mga alagad o sa kanyang mga disipulo, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." So, yan pang ang ibig sabihin niyan, no? Sinisimbolo po natin sa tinapay si Jesus Christ upang maalala natin siya na dahil nga ang tinapay o ang bread of life ay si Jesus Christ. At ang tinapay na yun ay ang salita ng Diyos. Amen po. So, maiksi lamang po bilang conclusion. Ang sabi po dito sa John chapter 6 verse 53 to 54, Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of Son of Man
and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita at sa kanyang promeso. Hallelujah. So, ibig sabihin po nito, no? Pag hindi natin tinanggap si Jesucristo sa ating buhay bilang tagapagligtas at bilang anak ng Diyos, ay hindi tayo maliligtas. So, natanggap na natin si Jesus Christ, amen po. Natanggap na natin siya bilang anak ng Diyos, bilang tagapagligtas. So, ngayon naman po, as our part ng ating buhay, hindi doon nagtatapos yan. Kailangan natin magbasa ng Biblia. At isabuhay natin sa ating magsisimula muna kung anong pagkakaintindi natin sa Biblia na nabasa natin, no, isabuhay natin. At at the same time, ituturo natin sa iba pa nating mga kasamahan sa trabaho, kahit anong lahi pa yan, kahit Indiano pa yan, kahit ano pang paniniwala nila, no? Kung kailangan natin silang mapag-sharean ng salita ng Diyos, so let it be. Dahil ito ang kagustuhan ng Panginoon sa atin. At syempre, i-share din natin sa ating pamilya. Amen po. Sila ang dapat nating unahin na bahagian ng salita ng Diyos, dahil sa pamamagitan natin, no, ginagamit tayo ng Panginoon upang maligtas ang ibang tao at ang ating pamilya, lalo na po. So, hanggang dyan lamang po. Kung meron po kayong suggestion o comment, tanong, o meron kayong gustong i-share na salita ng Diyos o anuman, o problema kung anuman, feel free to post po sa ating group chat. At bago tayo magwakas, so samahan niyo po ako sa pangwakas sa panalangin. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa oras na ito. Kami ay pinagtipon-tipon niyo, Panginoon, upang matutunan namin ang salita ng Diyos sa araw na ito, Panginoon. At Panginoon, purihin ka, Panginoong Jesus. Kumis ko sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, sa salita na aming nabasa, Panginoon. Maging sandata namin to, Panginoon, sa oras na kami ay matetempt o makaranas ng temptation, ng problema, Panginoon, at kung kami naharap sa anumang bagay sa anumang problema na aming buhay, Panginoon, mag-reveal kayo sa aming buhay, Panginoon, na kayo ang Diyos, anak ng Diyos, Panginoon, at ang aming tagapagligtas, Panginoon. Kayo ang Misaya na aming buhay, Panginoon. At Panginoon, we pray, Panginoon, sa bawat isa sa aming, Panginoon, ng kaligtasan. Although kami ay negatibo sa coronavirus, Panginoon, sa COVID-19 kami ay negatibo, but we need your protection, Panginoon, every day of our lives, Panginoon. With the blood of Jesus, we are protected in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, hindi namin alam kung nasaan nanggagaling ang virus, kung kaninong tao, Panginoon. Kailan po nakakaalam nito, Panginoon, proteksyonan niyo po kami, safe, Panginoon, sa araw-araw. Ganun din po aming pamilya, Panginoon. I-bless niyo po sila, Panginoon. I-bless niyo po ang kanilang pangangailangan, Panginoon, ang kanilang kakainin, ang kanilang inumin, financially, Panginoon. Bless nyo rin po ang aming Pangulo, Panginoon, at lahat ng LGU, Panginoon, sa Pilipinas. Magkaroon po sila ng kaayusan, Panginoon. Maging maayos po ang kanilang mga pagtulong sa aming mga kapwa, Panginoon. At Panginoon, kung sino man po ang gumagawa ng lunas sa sakit na ito, Panginoon, ng lunas para sa corona, Panginoon, bigyan niyo po siya ng wisdom, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng wisdom, Panginoon, ng tamang pag-aaral, Panginoon, sa gamot na ito, Panginoon. At gawin niyo po itong instrumento, Panginoon, upang mapagaling ang lahat ng mga infected, Panginoon. Hallelujah. Panginoon,
Muli po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa gabi nito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na Friday, Panginoon. At salamat sa victory, Panginoon, ng aming gawain, Panginoon. Ito lamang po ang aming panalangin na may pagsamba at pasasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa sa atin.